Ito po ang pangako ng Espiritu Santo. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi natanggap ng sanlibutan. Mahirap po tanggapin dito sa sanlibutan ang katotohanan, ang banal na Espiritu. Ito po ay nakasulat dito, ang patotoo ni ang ating alagad na si Juan. Nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay nananatili sa inyo. Ito po hindi natin nakikita pero nasa ating katawan nananatili. Bakit po? Totoo po yun. Ang banal na Espiritu ay hindi nakikita pero nasa katawan natin. Kung ang hangin hindi natin samparoon, yun po ang banal na Espiritu. Kung walang hangin, siguro tayo ay walang hininga. Yan po ang Espiritong hindi natin nakikita. Kaya mga kapatid, ito ang iniwan sa atin ng ating Amang Jesucristo. Tinanong siya ni Judas, hindi si Judas Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo nagpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iniibig siya ng aking Ama at kami pumunta at mananahan sa Kanya. Ang hindi tumutupad sa atin, mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Sinasabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay ang Espiritu Santo na isinugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang nagtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at nagpapaalala sa lahat ng sinasabi ko sa inyo. Ito po ang patotoo na ang Ama, Anak at ang Espiritu andito po sa sangkalupaan. Hindi natin nakikita, pero katulad ko po, wala po akong kaalam-alam sa banal na kasalutan noon. Bakit? Nakaharap ako sa inyo. Binigyan po ako ng konting karunungan. Ito po ang nagpapatotoo. Sa lahat po ng bagay, ang pagsubok sa atin. Kaya ang Panginoon ay iniibig ko. Katulad ng pag-ibig ng aking Ama at Ina nung una, at ako'y wala ng Ama. Gayon din ang Panginoon natin, mahal tayo. Mahal tayo talaga kung tayo sumusunod sa kautusan, sa Kanyang mga utos. Napakabigat po ang aking dinadala. Pasalamat po ako kang Panginoon natin. Maluwang na ang aking puso, aking naiisip,
Nag-isip. Kung hindi siguro, magulo. Na naman ang ating naintindihan po ba ninyo? Ang isang pamilya, ang tulad ko, isang lahat ng naririnig ko ay pinapatulang ko away. Aabutin. Walang kapayapaan. Kahirap po ang isang ano. Kaya mga anak, sinasabi ko ito sa katotohanan. Walang marumi na lumalabas na galing sa puso natin. Ang marumi ay ang pumapasok. Sana maintindihan natin. Kaya hindi naalis sa karunungan ng sanlibutan. Huwag niyong sabihin na ang karunungan ninyo ay tama. Sundin natin ang utos ng ating Ama. Nga dito na lang po ang paliwanag ko. Bigay natin sa ating kapatid na si Brother Bayani. Magbibigay din po ng konting insight. Magandang umaga po muli, mga kapatid. Nung isang linggo po, may natalakay na akong ganito eh. Nabanggit di kapatid na Ruben ang Juan. At yun din po yung gusto kong ituro ngayon. Yun po yung nasa John 3:16. Marami na pong nagpaliwanag dito. Hindi nila ipinakita kung ano ang pangaral o payo. At sa kabila naman po, kung sino yung nanunulsol sa atin. O nambubuyo. Ang bawat tao po, may puso po tayo mapagmahal. Lahat po tayo, ito pa. Simple lang po. Kayo yung kausap ko. Kapag pangaral po o payo, sigurado po ako, ugali po yan ng mabuti. 3 salita pong binigay sa akin kahapon ng mga kapatid natin. Una, nakagawa siya ng pagkakamali at humingi po siya ng pagpapatawad. Sa isusulat ko po, yung binigkas niyang salita ay magpatawad. Ang isa naman pong kapatid natin, babae, magpakatuto po ang gusto niya. Pag binasa niyo po yan at ilinukong niyo ang inyong pangalan, kayo po yun. Kausap ng anak. Yung isa naman po, ang hiningi niya ay magpasensya. Ay, kumain ba kayo? Sigurado po ako, pag binasa niyo yan, lilitaw pangalan sa inyo. Tama po. Dito po tayo naman sa kabila para pantay ang paliwanag. Ito po ang una, laging hadlang. Ugali po yan, ni Satan. Mandaya ka, maghiganti ka. Yan ang gusto. Sigurado, susulsulan tayo.
Sa John 3:16 po, nakasulat doon, ganun na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Isinugo mo ang iyong bugtong na anak, na ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay di mapahamak, pagpos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Andun po yung pangako sa buhay na walang hanggan. Sa sino mang sumasampalataya sa anak, ugali po iyon, pagmamahal po natin sa isa't isa. Kung hindi po tayo iibig sa Diyos, sino tayo? Kung hindi tayo magmamahal, sino tayo? Ala po tayong pagkakaiba kay Satan. Siya po ay nasa dugo natin. Kapag tayo ay nagagalit, tumataas ang dugo. At kapag tayo natatakot, bumababa po. Sigurado, low blood po. Kailangan po balanse lang, magmahal ng tapat. Hindi ko na po pahabaan pagkat berde ni Pangulo ay susunod na lang po ay kay kapatid ko din. Salamat po. Sunod po natin ito ang pinakamataas ng spiritual. Magandang umaga sa inyo lahat mga kapatid, mga magulang, mga anak. No? Marami tayong nadinig na munting pangaral mula sa ating mahal na Diyos Ama, mga Isusobe. Nagagalak ako sa araw na ito. Akala ko hindi na tayo madadagdagan, mga kapatid. Dahil pala natin, kinulang na naman ang bangko. No? Kung sino man yung may lukbutan na maluklat, mag-donasyon na sana kahit sila 4 lang tayo. Kasama na ako doon. Para lang karoon na. Marami pala tayo ngayon eh. Ang dami sa labas. Pero tinignan po sila. Marami tayong bisita. Kung may kakayanan po, kahit 2 lang. Kung meron ng bayaman niya, kahit 10 na para siya na lang gumastos. Ano? Kahit ka ba? Nilinis mo yung sarili mo. Pero magandang umaga. At ang araw nito ay dakila sapagkat ang isang kapatid ninyo, ang aking anak, ay batiin natin ng maligayang arawan. Mahal namin kapatid. Jason, bilang Pangulo ng Barangay Pulang. Awitin natin ang happy birthday. Awitan natin muna bago ako magsalita ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Maraming salamat sa pangunak niyo sa aking sinabi. Ngayong umaga, baunin niyo ang pagmamahal namin sa inyong lahat. Mula sa puso ng tatay, kasi kayong narinig na kanyang mga habilin sa bawat tumatayo dito sa tribuna ng ating maliit na dambana. Salamat sa mga kapatid sa inyo, mga anak ng ating ama, na kayo ay narito kahit na sa kabila ng masumot ng panahon. Nagbigyan tayo kahit kaunti lang. Nang dahil sa karawan ng ating kapatid at pagsamba natin sa dakilang Diyos, Espiritu Santo, Jesus Holy, Overexan. Siya po yung hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos mula noon. Simulan niya lalikain ng daigdig magpasa hanggang ngayon. Sana, pinakita namin dahil kakaunti tayo na nagsimula nito. Alam ko, at sinabi rin naman niya, kay katag ko ito, para tayo muli ay dumaan. Sa kabila ng mga pagsubok sa akin, ay napakarami na, pero hindi ko nababanggitin. Naging masela ng salita kaya hindi ko iwikain. Basta kayo magpatuloy, alisin nyo yung sama ng loob sa puso nyo, darating sa inyo ang liwanag at ang kabuhayan ay isa sa inyo. Pero kung marumi pa rin ang puso nyo, kailanman, hindi kayo nasakitin ng liwanag. Katulad ng sinabi ng ating kapatid, pag-ibig ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng ating ama. Kaya pag-ibig din naman ang ibigay nyo sa inyong kapwa at sa inyong mga pamilya. Sapagkat tayo
ay nilikha ng Diyos, hindi para sa sarili lang, mga kapatid, mga anak. Nilikha tayo para sa lahat. Kaya huwag tayo magkakanya-kanya. Ako nga, nilulubig na. Pero andito pa rin nakatayo sa inyo. Sino pa ang buto, at pag ito'y nabuksan, makikita niyo ang pagbabago ko. Ano? Kayo na ang musga kung sino ang gabi niyo sa buhay niyo. Darating po yung araw na yan. Sana ang baunin ninyo. Pag-ibig sa iyong sarili, pag-ibig sa Diyos, at pag-ibig sa kapwa. Magandang umaga. Muli kayo. Ibigay din natin sa ating kapatid na taga-Kabanatuan, si Nanay Tess, nung may ekseng kanyang. Ay, wag na. Ako na naman. Kapit po kami. Nanay. Oh, buhay na buhay ba kayo? Buhay na buhay ba si tatay sa puso nyo? Oh, magandang umaga sa inyong lahat. Happy birthday, Jason. Salamat po. Ngayon po, ang panguli, bigay po natin sa ating Pangulo, si Jason, na pag may birthday ngayon sa araw na ito. Maraming salamat po sa mga kapatiran. Totohanan po yan, kahapon po yung birthday ko. Kagustuhan po siguro na din sa aking tatay na linggo ng ganapin para tayo kasalo-salo. At itong araw nito, birthday nating lahat. At ng dambanang maliit nito, siya na rin pinaka-blessing natin. Salamat po. Nanay, salamat po at nakarating po kayo. Gusto ko po sanang makausap kayo at magpatutuo dito sa mga kapatiran natin. Harap po, Nay. Ito po si Nanay, dalawang beses na balik sa akin to. Umaga pa lang, balik na. Andyan si Daddy. Daddy, ito yung hapon na hindi niyo po pwedeng pakalaman dahil Alam ko, anak. Opo. Ngayon po, ito si Nanay, buhay na buhay at napakalakas dahil sa kanyang pananampalataya. Nay, gusto ko po sanang malaman at ipakibahagi po kung ano yung naramdaman nyo, kung saan hospital kayo chinek up, na wala naman nakikita sa inyo. Wala naman ng sakit. Salamat ko sa pamangkin ko, nandito rin, magaling mong gadamo. Kaya ginunta ko ng mga anak ko dito. Nung umaga, mukhang hapon bumalik ulit ako dito, o yun na, sa awan ng poon. Eto, malakas na. Buhay na patotoo ang ating pinananampalatayaan na si Tatay Jobe ay isang magaling at napakahusay na manggagamot. Hindi lang yan. Siya po ay mahal na mahal ang bawat isang katauhan, lalong-lalo na tayong mga kapatiran. Mabuhay tayong lahat. Salamat po. Tapos na po. Sino po ba ang gusto mong magpatutuo? Alam ko naman lalakas ka. Di ba sabi ko, huwag kang masaya. Ito po sa amin, malakas na po ako. Sige, tapos na tayo. God bless nyo. Lahat kapayapaan ang ating matatanggap. Niyaya po. Tayo po'y magmerienda na. Akin na yung ano. Asan yung ano ko? Tinapay ko. Nala mo yung kumain mo lahat ng tinapay ko. Doon ako magpakonsihan. Wala sila na ganito. Hindi, wala kayo bukos. Ano pa siya? Ay, Mars, dito ka! Mars, dito ka! Bakit lang pa bilangin niya? Mars, doon sa harapan ka! Mamaya na.
Tama. Ang masabi ko sa iyo, kapatid, kaano mo si Jason? Kaano po niyo? Si Pangulo po. Hinila na kayo ng paa para dito kayo gamitin. Humihingi po ako ng pasensya na hindi kayo pwedeng ikutin. Kung kayo po ay naghihingalo, ako gagamot. Pero kung siya may hawak sa inyo, dito ako, talagang karapatan niya sa kamay ninyo siya gumaling. O, may protocol kami. Kung talagang kayo ay kikisaya ko na. Dahil wala pa siya, emergency yun eh. Pero kung alam ko naman pa siya, magkisasaan po natin dahil yung kalungan niyo ay ito sa kalungan. Kaya po, pagkakuliwan ko kayo, bigla kayo umalis na kayo niyo, maghahabol yun ako. Kung may protocol kami, kung kayo po ay talagang masasaid na, ako na yung magbibigay ng pasya. Ganun po kami, kaya maraming magagamot po dito, kaya lang nagkataon, ako lang yung inabutan nyo. Kaya pasensya kayo, pero ano po nang liligaya kayo pag huli nyo. Kaya, kahapon, yung pasay, yung ating kapatid, at kahit malayo ay nandito, salamat po. Dahil, kahit po ganito yung aming dambana, talaga po alakas yung dambana na sasabi natin maayos sapagkat hindi pa niya ibibigay sa pangako. Pero mas po na mag-upol sa Manila. Ang kaya po tayo nila. Okay na ba tayo maliit? Nandiyan sa lagtita. Ganun yung kapal nito. O kung hindi naman, Ay, di ba yung bata ba ako mako? Hindi, asa nila ang gatang na ay, lalo mga ako ng tubig. Tumugin lang, tubig lang. Ayaw pa. Balatan doon. Tutubo na yung ano.